Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wassabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, sa mga taong nag-aayuno, lalo na sa mga kapatiran Muslim na nag-aayuno, nararapat ay isama natin sa panalangin ang isa sa nagiging dahilan o isa sa napakalaking tulong na nagawa niya sa ummah ng mga kamusliman sa Mindanao, lalo na sa Mindanao at lalo na sa lahat ng mga Muslim all over the Philippines. Dahil sa kanyang panunungkulan ay nagkaroon ng peace order sa BARM sa Mindanao at nabigyan ng boses at nabigyan ng sariling pamamahala ang ating mga kapatirang Muslim na matagal nang nagsuffer ng gera. Ang daming buhay na nasayang, at sa panahon lamang ni former President Rodrigo Roa Duterte ay nabigyan ang kanilang mga ninanais na peace and order sa kanilang lugar. At isa pa mga kababayan, wake up call na ito sa lahat ng mga OFWs, men and women uniform, at sa lahat ng mga maharlika. Tayo ay mga maisog, tayo ay may dugong maharlika, dugong bughaw. Alalahanin natin ang mga hero natin na lumalaban sa mga banyaga. Huwag tayong papayag itong International Criminal Court na walang jurisdiction sa ating bansa, na siyang lilitis sa kapwa nating Pilipino. Huwag na natin sabihin na siya ay former president, kapwa nating Pilipino. Kung magawa nila ito sa dating presidente, how much more na tayong mga maliliit, kayang-kaya tayong gawing slave ng mga namumuno ngayon sa ating bansa. Kaya gumising na kayo mga kababayan. Halos maubos at masahid na ang pundo ng ating bayan. Alam ninyo, deficit na tayo, negative na ang pundo, na ibinta na ang mga gold natin na naka-preserve. Naririnig at nakikita natin sa mga balita. So kailan tayo magising mga kababayan? Tandaan natin mga kapulisan, mga sundalo, sa panahon ng former president, inangat niya ang dangal ninyo na kung saan lugmok na noon at dinubli sa inyo ang inyong sahod. At tandaan ninyo mga drivers association, hindi na kayo pabalik-balik taon-taon sa LTO para mag-renew ng lisensya ninyo. Binigyan tayo ng 5 years or 10 years na validity ng ating mga lisensya. At tandaan ninyo mga OFW, dati 2 years or 3 years tayo pabalik-balik sa embassy para mag-renew ng ating passport. Dahil sa former President Rodrigo Roa Duterte, ginawa niyang 10 years upang makatipid tayo at hindi tayo magkaroon ng mga hassle. Yan ang dapat natin tandaan. At tandaan natin, sa panahon niya, binuhis din niya ang kanyang buhay para magampanan niya ang pagiging tunay na leader sa ating bansa. Kaya nabuwag niya ang mga CPP, NPA, NDF. Napahina niya ito ng napahina. At ang daming mga namatay na mga drug lord sa Bilibid at mga drug pusher, user, daming nagsurrender. Nagkaroon tayo ng 6 years na naging kampante tayo na kahit maglakad na sa gabi ang ating mga anak, lalo na tayong mga OFW, na nasave yung mga anak natin na hindi mapunta sa mga droga. Pero tingnan ninyo ngayon, ang daming mga video na lantaran na ng droga, ang daming mga adik na baliw na sa lansangan, ang daming pinatay, ang daming sinasaksak, ang
ang daming binaril, ang daming hinold up. Kailan kayo magising, mga kaibigan, mga kakampi, mga kababayan? Kailan natin tiisin ito? Saka na ba tayo gumising kapag wala na lahat at mahirap nang bumangon? Kung nagawa noon, nung unang panahon na si Cory, na walang alam sa politika, si Cory Aquino, na walang alam sa politika, ay ipinalit siya kay Marcos noon. Bakit hindi natin magawa ngayon na ibalik yung tamang kamay na bakal sa Malacanang at maisib ang ating bansang Pilipinas? Yan lamang mga kaibigan, mga kampi. Naway panlangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na yung tao na nagmahal sa mga kapatirang Muslim, kahit sabihin natin siya ay hindi Muslim, pero sa kanya lamang naramdaman ng mga Muslim ang tunay na pagmamahal ng isang leader na walang diskriminasyon between Muslim and Christian, na wala yung mga gira na noon na hindi pa siya naging presidente, halos taon-taon gira dito, gira doon, lalo na sa Muslim area. Nagkaroon ng peace and order, nagkaroon ng kapayapaan between Christian and Muslim. Ilan na po ang mga ustad natin nung unang panahon na dinadampot sa airport, pinagbintangan na terorista. Gusto nyo bang maibalik yon? Kailan tayo gigising, mga mahal kong mga Muslim? Suportahan natin ang nag-iisang tao na nagmamahal between Christian and Muslim, na walang bahid na pagnanakaw, walang bahid na self-interest sa kanyang panunungkulan. Ang bukod tanging ginawa niya ay para sa ikagaganda ng ating bansa, para maprotektahan ang mga mahihinang mga mamamayan ng mga Pilipino. Protect our former President Rodrigo Roa Duterte. Saludo ako sa men and women in uniform. Kapag kayo ay nanindigan, iangat ninyo ang inyong dangal. Tandaan ninyo, huwag ninyong kalimutan na ang nagpasahod sa inyo ay hindi si Marcos, hindi ang administrasyon. Kami na mga mamayang Pilipino, galing sa buwis namin. Diyan kinuha ang budget ninyo. Kaya huwag kayong magiging bulag, huwag kayong magbingi-bingihan, huwag kayong magiging pipi. Nasaan na yung tinatawag na tapag ninyo? Nasaan na yung braveness o yung bravery ninyo na tinatapang ninyo? Nasaan na yun? Pakita ninyo ngayon na kayo ay mga hero para sa buong sambayan ng Pilipino. Salute sa inyo, men and women in uniform.